May isang simpleng katotohanan kung bakit ang Polonya, ang Polonya, ay naging isa sa mga pinakaligtas na bansa sa mundo. At ito ay isang katotohanan na ayaw talaga nilang marinig mo. Alamin natin kung ano ito. Bakit napakaligtas ng Polonya? Kung pupunta ka sa Paris, pupunta ka sa Amsterdam, oo. Alam mo kung bakit? Sabihin mo sa akin kung bakit. Sige, kaibigan ko. Alam mo ba kung bakit? Oo, Kaya alam mo. mahirap ito. Bro, wala tayong mga imigrante. Hindi tayo tumatanggap ng mga taong katulad ko. At yan ang punto. Siya ang pinakamahusay. Hindi ka Polish. Kalahating Koreano ka. At ligtas ka dito. Hindi ka namin gagahasain. Hindi ka namin bubugbugin. Hindi namin gagawin. Ikaw ay... Tawang-tawa sila dito na parang nakakatawa dahil ligtas sila sa ganitong mga bagay. Pero ito na talaga ang naging normal sa mga bansa sa Europa. Ligtas dito. At ito ang punto. Lahat ay ligtas dito. At hindi yun ang punto sa Paris at London at Amsterdam. Doon, hindi ligtas ang mga tao. Dito, ligtas ang lahat. At mukhang ito ay isang bagay na talagang ipinagmamalaki ng Polonya at sinusubukan nilang ipagtanggol dahil napagtanto nila ito ng mas maaga. Ang pagpapahintulot ng napakaraming mananakop na ayaw namang makibagay sa iyong bansa at kultura, kundi nais pang sakupin ito ay isang masamang ideya. Ibig ko sabihin, sino ba ang mag-aakala na kapag pinagsama mo ang dalawang elementong yon na ang mga mananakop ay hindi maganda para sa iyong kultura? Ibig ko sabihin, ang talino nito ay talagang mahirap intindihin. Pero yun mismo yon, hindi lang talaga sila nagpapapasok ng mga mananakop. At mga kaibigan, sobra nilang sineseryoso ito. Ito si Dominican, isa sa kanilang mga politiko. Pakinggan ninyo ito. Bakit mo sinusuportahan ang migrasyon? Dahil gusto kong mabuhay ang magiging anak kong babae, hindi ma-rape at mapatay. Sapat na ba yon? May magandang dahilan ba? Sa Poland, medyo protektado ang bansa mula sa imigrasyon. Wala kaming ilegal na migrante. Hindi lang basta protektado, hindi namin sila pinapasok. Wala! Zero! Dahil natatakot kayo sa kung Hindi ano kami ang kinahihinatnan ng Europa matalino ngayon? kami. Matatapang kaming mga lalaki. Tingnan mo ako, wala akong kinatatakutan. Matatapang kami, malalakas kami. Hindi kami nagpapaka-politically correct. Wala kaming pakialam. Inaalagaan namin ang aming mga pamilya. At ang nakakabaliw para sa akin ay kahit saan ka tumingin, sasabihin nilang ang lalaking ito ay isang matinding makakanan. At oo, posible talaga na sobrang kanan siya pagdating sa maraming ideolohiya. Pero ang katotohanan na handa siyang magsabi ng, hey, gusto kong protektahan ang pamilya ko kaya hindi ako napapapasok ng mga illegal na imigrante. Hindi niya pinag-uusapan ang mga illegal na imigrante ang hindi pinapapasok sa ating bansa. At nagkaroon na tayo ng zero tolerance policy dito na para bang pagiging ekstremista na kapag sinabi mo ito. Ulitin ko, hindi ko pinag-uusapan ng iba pa niyang mga pulisya. Hindi ko alam. Pero dati, normal lang ito. Noong 2000, ito ay itinuturing na sentrista, normal, at posibleng posisyon pa nga ng mga demokratiko. Parang, hi guys, hindi namin iniisip na dapat payagan ang mga illegal na mananakop na makapasok sa ating mga bansa. At ngayon, naging isang ekstremistang pananaw na ang ganitong paninindigan. At gaya ng sinabi niya, hindi dahil sa sila ay rasista, kundi dahil sila ay matalino. Alam nila ang katotohanan na alam nating lahat na kung papayagan mong pumasok ang libo-libo at milyong-milyong tao na hindi tugma sa iyong lipunan at nais nang sumalakay dito, mag-aangkat ka ng mga problema ng ikatlong mundo. Mga kaibigan, hindi ito sobrang komplikado. Pero muli, ang paraan ng pagpapatupad ng Poland dito ay hindi biro. Hindi sila naglalaro, seryoso ito. Hindi sila natatakot na magpaputok talaga sa mga taong pumapasok ng illegal. Ibig ko sabihin, panuurin mo lang ang video na ito. May mga taong pilit na pumapasok at ang mga pulis ng Poland dito ay parang hindi pwede. Narinig mo ba yung putok? Oo, hindi pwede. Kung susubukan mong pumasok ng illegal sa aming border, hindi pwede. Illegal yan. Hindi ka pinapayagan na gawin yan. Hindi ka namin ide-detain, hindi ka namin aarestuhin, hindi ka namin pagsasabihan ng maayos ng 1 o 2 beses. Pipigilan ka naming makapasok. At alam mo kung ano ang nagagawa nito? Ito ang tinatawag na deterrence. Dahil kapag ginawa nila ito sa 5 o 10 tao, at syempre, napakasama talagang pumatay ng tao. Hindi namin gusto ang ideyang yan. Pero kapag may gumagawa ng illegal at pilit na pumapasok sa border at ipinapakita ng pulis na hindi sila nagbibiro, hindi ka dadalhin sa detention center. Papuputukan ka talaga. Lahat ang nag-iisip na sumubok pumasok sa ibang bansa, alam na hindi ito ang tamang lugar. Pupunta na lang kami sa mga kalapit na bansa, hindi talaga sulit. Baka talaga kaming barilin, ayokong mabaril. Kaya wala talagang size. At mga kaibigan, tulad ng, kailangan mo lang tingnan ito, di ba? Tingnan mo ang pagkakaiba ng McDonald's sa Poland at Sweden na yon. Makikita mo ang dalawang magkaibang pulisya sa paglipat ng tao. Sweden, magising ka bago mahuli ang lahat. Itong zero tolerance na pulisya, talagang gumagana ito.
Ngayon, tingnan mo, hindi ko masasabi na ang dahilan kung bakit wasak ang McDonald's na ito ay dahil sa mga illegal na tao na kumakain doon. At ang dahilan kung bakit malinis ang Poland ay dahil puro Polish lang ang nandoon. Hindi ko talaga alam ang totoong dahilan nito. Pero kahit na wala itong kinalaman sa mga mananakop, isang metapora kung anong itsura ng isang lipunan kapag talagang sinusunod ang batas at hindi pinapayagan ng mga illegal na tao na pumasok at sumakop gaya ng ginagawa nila dito sa video na ito. Ibig ko sabihin, kapag ginagawa Ito nila ang ang mga hukbo ganitong ng bagay, talagang napipigilan ng itong mga tao na sumakop. Sino mag-aakala? Tinatangkang naming umalis, hindi kami aalis. Kaya, itong imigrante o mananakop ay sapat na katanga para sabihin sa mga pulis ng Poland, hindi namin sinusubukang gumawa ng kahit ano. Barilin mo na lang ako. Tingnan mo kung ano ang mangyayari pagkatapos. Ito ang hukbo ng Poland. Talagang binaril siya. Talagang binabaril siya. Talagang nagpapaputok sila dahil tanga siya para isipin na kaya niya manggulo. Kasi alam mo kung anong narinig niya? Narinig niya mula sa lahat ng mga kaibigan niyang mananakop na parang, guys, wala namang gagawin ang Europa sa inyo. Parang, huwag kayong mag-alala, pwede lang kayong pumunta. Kaya parang sinasabi niya, barilin mo ako, mas magaling ako sa'yo. At ang mga Polako naman, ganito sila. Sige, tanga, hindi ka welcome dito. Isa pa itong video, 'di ba, ng isang taong sumusubok na pumasok dito ng illegal. Sinusubukan niyang tumawid mula Belarus at umakyat sa bakod. At agad siyang dinakip. Agad-agad, parang sinasabi lang nila, hindi pwede, hindi mangyayari, hindi ka imbitado sa aming bansa. At gaya ng madalas naming sabihin, sabay-sabay nangyayari ang mga ganitong bagay. Kailangan mo ng malakas na pulisya, matatag na gobyerno, at mahigpit na mga pulisya para mapigilan ang pananako kapag may masasamang tao na gustong pumasok at sakupin ang iyong lipunan. Gaya nito. Binago namin ang aming batas nang mapatay ang aming sundalo gamit ang sibat. Binago namin ang aming batas at ngayon, pwede nang gumamit ng totoong bala ang aming mga sundalo. Kaya may mensahe ako sa lahat ng jihadist. Huwag kayong pupunta sa hangganan ng Poland. Huwag ninyong subukang saktan ang alinman sa aming mga sundalo dahil siguradong mamamatay kayo. Literal na sinasabi, isa sa aming mga sundalo ay napatay gamit ang sibat. At alam mo ba, naniniwala kami na dapat naming protektahan ang aming mga sundalo laban sa pagkamatay dahil sa sibat kaysa bigyan ng mas maraming karapatan ang mga illegal na tao kaysa sa kanila. Na baril hanggang mamatay. At tandaan ninyong sinasabi ko, mga komunista, darating ang araw na muling babangon ang Kristiyanong Europa. Darating ang araw na aalisin natin ang mga komunista sa pamahalaan. Tatanggalin natin ang mga jihadista at muling gagawing dakila ang Europa. At laging tandaan ang aking kasabihan, matuto mula sa Polonya. Maging katulad ng Polonya. Ibig ko sabihin, tinan mo, nakakatakot talaga kapag may naririnig kang nagsasalita sa parang, ewan ko, masyadong makabansa. Pero tandaan din na sabay na dumarating ang dalawang bagay na ito. Maging proud ka sa pinagmulan mo, maging proud ka sa mga pinaniniwalaan mo. Tandaan, ganito ang hitsura ng Europa. May mga taong sumusubok saktan ng mga tao sa Europa. Sinubukan ng mga mananakop na saktan ang mga tao sa Europa. At kailangan ito ng mga Polako, mga tao sa Europa, na tumayo laban sa mga mananakop. Panurin mo lang ang video.com na ito. Isang grupo ng 6 na dayuhan ang nangharas sa isang babae sa loob ng tram bago brutal na inatake ang 2 lalaking Polako na sumubok siyang ipagtanggol. 2 sa mga suspect ang nasa kustodiya na ng pulisa at hinahanap pa ang iba. Panurin mo ito. Hindi ko alam po ano sinasabi mo! Ayokong gawin yan. Ayokong gawin yan. Ako. Gawin yan. Value. Inaatake ng mga mananakop na ito ang mga babae. Inaatake sila ng mga ito. At pagkatapos, tumatayo ang mga makabayang Polako para ipagtanggol sila. Ngayon, nasasaktan naman ang mga Polish na makabayan dahil sa lahat ng nangyayari. Pero sa panahon natin ngayon, nasanay na tayo sa katotohanan na hindi na lumalabas ang mga lalaki para protektahan ang mga babae dahil natatakot sila. Pero kapag lumaki ka sa isang lipunan na nagsasabing, handa talaga kami ipaglaban ang aming mga pagpapahalaga at tunay kaming handang ipagtanggol ang aming kababaihan, doon nananatiling ligtas ang isang lipunan. Grave. Isang nakakabaliw na video lang ito. Ayoko manood ng mga ganitong bagay. Ayoko talaga itong panuurin. Sobrang hirap panuurin. Panuurin natin ito. Ibigay mo ng lebre tapos maging agresibo ka. Tara na! Bakit hindi natin ito nakikita sa bansa ninyo? Dahil matalino kami. Lohikal kami. Dahil alam namin na may mga manluloko at sinisira nila ang buong vibes ng syudad. May isang lalaki kami sa Krakow mula sa Africa.
na nagtangkang manloko ng mga tao. Agad siyang inaresto. Hulihin sila. Ikulong sila. Nandyan ang pulis. Yun lang, nandyan ang sige, pulis. tara na. Tatanungin ko sila. Tanungin natin si Pauli. Nakikita natin lahat ng mga Aprikanong tao na nandaraya.